Sa ibang balita, magsisimula na ngayong gabi ang unang phase ng rehabilitasyon ng EDSA. Ayon sa Department of Public Works and Highways, 24 oras ang gagawing konstruksyon. Kung saan-saan gagawin ang road reblocking at paglalagay ng asfalto, alamin sa sentro ng balita ni Joshua Garcia. Kasabay ng bisperas ng Kapaskuhan ay ang pag-arangkada na rin ng inaabangang rehabilitasyon ng isa sa pangunahing lansangan sa Metro Manila, ang EDSA. Ayon sa Department of Public Works and Highways, pagsapit ng 11 p.m. mamaya ay sisimulan na ang Phase 1 ng EDSA rehabilitation. Ito ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ligtas ang kalsada para sa mga motorista, commuter at mga pedestrian. Sa abiso ng DPWH, gagawin ng konstruksyon ng 24/7. Mula ngayong araw hanggang December 27, magpapatupad ng concrete reblocking. Para sa southbound, December 24 to 27, ipatutupad ang reblocking sa inner lane ng Picelia Street hanggang Rojas Boulevard. Gayon din ang inner lane malapit sa isang gas station patungong Loring Street. Sa northbound naman, gagawin ang reblocking sa inner lane ng Rojas Boulevard patungong Park Avenue. Pagdating ng December 26, may reblocking din sa southbound ng tramo flyover patungong Picelia Street at northbound ng Park Avenue hanggang Taft Avenue. Para sa asphalt overlaying, nilinaw ng DPWH na walang isasarang kalsada at lahat ng lanes ay passable sa mga motorista. Uunahin na lalagyan ng asfalto ang southbound ng ilang bahagi ng EDSA. Nakatakda bukas ang EDSA Orense hanggang Urdaneta Village kasama na ang bus lane. Sa December 26 naman, ang asphalt overlaying ay mula EDSA Orense patungong Magallanes Interchange. Gagawin ito mula inner lane hanggang outer lane, maliban lamang sa bus lane. At pagdating ng December 27, gagawin ang pag-aasfalto mula tramo hanggang Loring Street sa lahat ng lanes maliban muli sa bus lane. Una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang gagamiting asfalto sa rehabilitasyon ay panibago at ginagamit na rin sa Japan. We will be using stone mastic asphalt technology. Itong gagamitin sa EDSA, I don't think it has been used on our national roads yet. No, itong technology ito, makikita niyo ito mostly sa Japan. No, kung makikita niyo yung mga asfalto sa Japan, ito yung gagamitin nating teknolohiya. Dahil hindi na nga tayo magre-reblock ng lahat, kailangan natin asfaltong matibay. Hindi yung asfalto, isang ulan lang, nasisira na. No, daanan lang ng tubig, nasisira na. Ito mas matibay and mas madaling i-maintain, mas mahaba ang maintenance life nung asfaltong to. Muli rin tiniyak ng Department of Transportation na sapat ang transportasyon para sa publiko sa oras na isagawa na ang rehabilitasyon. We'll make sure na kahit paano ma-mitigate yung epekto ng trapiko sa EDSA. Makakasiguro po kayo na yung ating MRT3 at busway, parati pong andyan kahit na mayroong EDSA rehab po. Nakatakda naman maglabas ang DPWH ng updated schedule ng repair works simula December 28 hanggang January 5, 2026. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.